ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Nato na oras sa kabarangay, impunto alas 8 hanaga. Mopeng morning, good morning Eastern Visayas. Oktubre 21 kita, aton edisyon Good Morning Eastern Visayas. Gintirigog nga puwersahan na PCO, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Philippine Information Agency. Abugos nga sinirangan na Visayas para madulungan kamo na mga pinakalabas nga balita apalibot nato na rehiyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang para yan ang adlaw na Martes. Kopad natin didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. Inagito nato na Chief Tech Joey Policarpio, transmitter, overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bundang, and syempre, adto na bugos nga puwersahan na production team na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Nan syempre, diri ini mahihimo ko na warayan nato na mga kasugbong, ay ba naman nga partihan nato na rehiyon na RP Sogod, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Katbang naton niya na kahanginan ng syempre via live streaming. Maadjong buntag maupay nga aga, Jevic Epis, ngan sugad man, anato na mga kaupdanan didano pangunguna ni Sir Dindo Alaras, maupay nga aga. Good morning, adahan ato na mga tigpamati Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Maupay nga agaliwatang adto naman Calbayog City, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog with ASM Jean Navilon, maupay nga aga. Mga tigpamati gihapon didaha Calbayog, habugos nga probinsya ito na Samar, ngadtupahan Northern Samar. Good morning. Siyempre, anato na kabakyang diniha Eastern Samar ang Philippine Information Agency. Ms. V. Tolentino Gumban, good morning, PIA Eastern Samar. Sir Sammy Candido, with overall supervision, ito na ito na regional head na PIA Eastern Visayas. Serian Arinto, maupay nga aga, Serian, nabugos nga pwersa, na PIA Harihiyon na Ucho, good morning. Siyempre din aton na dapit, aton liwat kumustahan na nato na mga namamati permi nga tanan nga mga programa. Siyempre yan na aton na taramdan na good morning Eastern Visayas, maupay nga aga haiyo nga tanan. Mga ka-live stream na tutok diin man nga parte naton naso dagawasan na Pilipinas sa maupay nga aga. 3 minutos na kabarangay ang nakalabay hala sa 8. Wow, okay yanahi Mr. San. Although may da mga saring paman barkada nga mga dampug hakalangitan, pero generally maupay man ano, pero may da mga panalagsa nga pag-uran na tarihtigadla. Diri good gi kasagi. Oray naman na raot-daot ano panahon nakakaapekto bugos nga Pilipinas. Pero ini nga pagtaga easterlies ano amo ito na nakakaapekto sinirangan nga parte hito nato na nasod.
Amoy ning madampugla kita may da mga usahay mga panalagsang pag-uran nga kung tika kerulep ada hito na udto nakaka-experience kita na thunderstorm. Pero pang parte hito na Visayas pareho gihapon partly cloudy to cloudy skies. May dagihapon mga panalagsang pag-uran. Orunina ato na ipapahat na bugos nga hulagway dinhi naman ato na probinsya hito na Sinirangan Samar. Ngadtuanay kita, bisitaanay kita, kuhaon naton ito na pauna nga impormasyon. Dito naman sugod Southern Leyte o ang bugos nga probinsya hito na Southern Leyte pinagikan Jevic Epis sa maadjong buntag maupay nga aga Jevic Epis. Morning, Eastern Visayas. Yes, maadjong buntag, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Maadjong buntag, Ati Pen, o sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Kang Sir Gina Vilon sa itong mga kaubanan usab diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. O sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, pinagi ni si Rayan Arinto. And kang Mambi Gumban, ako sublion, maadjong buntag, gikadidi sa probinsya sa Southern Leyte. Update sa panahon natin pen din sa lungsod sa Sugod o sila kong bahin sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa kasamtangan, nagyon na sinati nung pagtaligsik sa sayong kabuntagon. And nakong chance nga, diligin magpakita ang haring adlaw pero malauman nato nga mobintaha unta ang panahon labi na kay adlaw pang Martes. Ubay-ubay pa ang mga kalihukan din sa probinsya sa Southern Leyte aside sa trabaho o adunay klase. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsuonan nga always gyud kita magadala og payong, raincoat uban pang proteksyon para dili kita magka-problema og magkaapiki in kaso gyud mukusog ang uwan karong adlaw nga Martes. At tungod lagi sa kining na sinating pag-uwan Ati Pen o gani dapat nagpag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw. Doon na tayo nadawat nga report gikan sa lungsod sa Abuyog sa probinsya sa Leyte nga usa ka van sa LGU St. Bernard ang naaksidente karong sayo sa buntag. So ato pang gipangayo ang pinaka-latest gyud nga detalye kumusta ang driver ug pasahero kay sa initial nga investigation anaasoy nga van sa LGU St. Bernard is padulong sa dakbayan sa Tacloban and diha sa portion sa Abuyog, Leyte. Na disgrasya gumika lagi kay dangog ang kalsada siguro kusog pud ang padagan and matud pa kana daw nga area nga na disgrasya karong mga buntag ang sakyanan sa LGU St. Bernard niadto nakalabay nga semana diha poy kotse nga na disgrasya na tagak gyud diha sa bakilid nga portion and niadto nakalabay nga tuig diha poy pipila ka mga na disgrasya. So accident prone area gyud nga lugar so mo na nga ambig-ambig gyud kita sa tanan or sa ato nga mga pagbiyahe. So far wala pa tay data or update kumusta ang kahimtang sa driver or pasahero o kinsa man kani ang sakay sa nasoy nga van nga gipanag-iya sa LGU St. Bernard. Sa lain pang update arita sa supply sa kuryente ang Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative nagpagawas og scheduled power interruption para karong adlaw nga Martes, Oktubre 21. Apektado sa power interruption alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang barangay Kabadyangan sa Dakbayan sa Masin and ang barangay Patong sa lungsod sa Hinunangan. Samtang ang tibuok isla sa Limasawa makasinati usab og pagkapaong sa kuryente karong adlaw magasugod o nagasugod ganin ang alas 7 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag. Atong subliono ang entero isla sa Limasaw adunay power interruption alas 7 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag karong adlaw nga Tuesday and matud pa sa Suleco nga ang rason sa naasoy nga power interruption ang NPC Limasaw Diesel Power Plant magpahigawin og dismantling sa mga scaffoldings located diha sa transformer areas na naasoy nga planta. So para sa mapadali ang naasoy nga activity, na sa paghimuon nga power interruption. Samtang lain pang update din sa lawigan sa Southern Leyte, particular din sa lungsod sa Sugod, ang Office of Sangguniang Bayan sa Sugod
Pinagi sa ilang SB Secretary nga si Ma'am Arlene Azares, nagpasabot nga doon may tabo nga public hearing karong hapon alas 2 sa Municipal Gym sa Sugod, Southern Leyte. Ang komitiba sa Transportation, Peace and Order and Youth and Sports Development maugi manguna sa naso nga public hearing din importante nga salmutan kini sa atong mga kaigsunan. Labi na sa mga tricycle driver o operator kay usag yun sa hisgutan Ate Pen o Sir Jean kining ordinansa nga mag-amend sa daan nga ordinansa sa paglimit sa numero or sa unit sa kining mga gitawag og letter C or blue tricycle nga naga-operate dinhi sa Sugod, Southern Leyte. Gikan sa 760 ka units, himo na lang kining 400. So kung ato ning tan-awon no, kung maaprobahan kining ordinansa, ubay-ubay gyud ang maapektuhan sa naasoy nga municipal ordinance. So para mas masabtan o walay mga reklamo no, kung maaprobahan kini nga ordinansa, musalmot kita unya sa public hearing alas 2 sa udto. And lain pang ordinansa no nga paghisgutan kining pag-require sa tanan nga mga government entities, non-government organization, private institution and political parties, groups, politicians o private person nga maga-secure og mayor's permit basta na ay paghimo ni events gathering sa public places, apil pod sa private places dinhi sa LGU or sa municipality of Sugod. So mo na hatong giawhag ang atong mga residente dinhi sa Sugod sa pagsalmot sa nasing public hearing karon gahapon. Sa katapusan nga update, ang mga senior citizen dinhi sa probinsya sa Southern Leyte makadawat na sa ilang social pension para sa third quarter or ikatulong nga hugna. So giawhag sa tanan nga mga MSWD officers ang mga senior citizen, especially katong mga qualified sa social pension, gasundon lang ang schedule para mapadali og mas hapsay ang mahitabo nga payout. And gihimo kini kay para madali ang liquidation para usab maka-request na pod ang matag LG og pundo para sa paghimo nila nga payout sa social pension sa katapusan nga quarter karong buwan sa December para before Pasko ta madawat na sa atong mga senior citizen ang ilang nga social pension para napon sila ay magamit during sa Pasko o sa bag-ong tuig. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:11 na sa buntag. O arita sa naandam nga mga balita sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, ani na mga headline. SBDP project sa lungsod sa Sugod, gi-turn over na ni ato nakalabay gaadlaw. 3,600 ka senior citizen sa lungsod sa Baton Leyte, makadawat na sa ilang social pension. Mga police station sa Southern Leyte nakadawat og body worn cameras og Buntis Congress gipahigayod sa lungsod sa Anahawan. So atagi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa tibuok persa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes. At sa station manager Sir Dido Alaras, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya Dual Palugod, kini ang inyong makauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Jevic Epis. So, pariho ito nato na panahon, ano? Medyo very good nakaka-full blast Mr. Sun. We have 28 degrees Celsius didi Borongan. Cloudy kami. Well, ato na i-acknowledge ito nato na mga ka-livestream yan na Ate Mern sa Portesa watching from Bacayao Resorts Cove. Dida naman Llorente, Eastern Samar. Joyly Ladjao Guerra, maupay nga aga. Sugadman hi Franz Navarrete Probe. Bueno, oras nga 13 minutos na nagkalabay hala sutyo haaga. Kadunta naman na nato naka-RP ASM Jean Navilon. Dida ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Maupay nga aga. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Kaupod 10.
ug sa bugos nga staff and management sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Ngan maadyong buntag kanimo ka uban Jevik yan sa tibuok staff and management sa DYESL Sugod Southern Leyte sa pagpanguna sa station manager Dindo Alaras ug bugos nga personal dito sa DYESL Sugod Southern Leyte. Dito sa siyudad sa Calbayog, maupay man anamon panahon, madurudampog laugaring. Pero naniniguro nagyapon si Sister San nga makapasirip. Ngan sa pagtaga peace and order situation. Naging mahimyang ang siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras. Ngayon may dapipira nga mga insidente sa vehicular accident. Labi na ining single nga motorsiklo. Para sa pagtaga kuryente, kaninang alas 5 sa aga nga alas 6:30 sa kulop. Nagkamayada scheduled power interruption. Feeder 10, linya San Samuel Kuno, mga barangays, Tikang Kapogan, ganto Brero, lagi panpandayan ganto sa Gaisano, Payahan, ganto Dagum, JD Avelino Street, ganto hospital site. Pidoto kagbuburak magsay sa extension ganto Narcisa, lakipan Barangay Rawis, ngan Bagakay, ganto Koreman. Nag-brown out kanina, alas 5 sa laga nga to alas 6:30 sa naga. Ngan na siguro na balik palayan ang kuryente. Sa feeder 9, ay scheduled power interruption kanina alas 6:30 sa naga, tubtub yan ang alas 8 sa naga. Apektado ang Gandara, Tambungan, ngadto Nakubi, mga barangay sa Pagsangan, Santa Margarita, lagip ang Binalayan, Lahong, Dapdap, ngan Talinga. Tungod kay may hingpit nga inspeksyon, testing, and simulation of feeder protection tungod sa tripping sa main breaker, 13.2 kilovolt protection. Scheduled power interruption gyapon yan ang atidaraon nga Huwebes, Oktubre 23. Tigang alas 9 sa naga ngadto alas 2:30 sa kulop, mawarayan kuryente ang feeder 4, kag sa Lausaw, Trinidad, Kaumpan, Basud, San Policarpo, Gadgaran, Matubato, ngan Purukuno, Kapukan. Tungod din sa pagliwan sa naruba nga poste sa Sabang, relocation sa 3-phase primary line sa Sabang o Barangay Trinidad, installation of disconnection switch sa Talahib Trinidad, clearing of distribution line sa Palanaskara nga do Talahib. Ining emergency work ang importante para masiguro ang katalwasan sa publiko nga malikyan ang tidaraon pa nga malikyan ang mahitatabo nga kaparong san kuryente. Please bear with us, damo nga salawatan paibaro na tikang sa Melco 1. Nga na bueno para naman sa aton pagtaga tubig. Didi sa FB page ng Calbayog Water Company. Adi ang update sa kaninang kakulupsan o yana nga alas 3 ang kulop. Tanan nga mga pag-ayad ng declogging operations sa tulong nga mga ginkukuhaan sa tubig sa Calbayog Water Company ang marilampuson nga nahuman na. Nagpapasalamat ang Calbayog Water sa pasyensya sa mga magaramit sa tubig nga nagpadayon nga pag-intende sa sining panitabo.
san alas 3 san kulop. Yan ang adlaw na humanan nga tanan nga mga pagayad kakulop na humanan tanan nga pagayad nga paglimpyo sa tulong nga ginkukuha ang tubig. Damo nga salamat sa iyo pag-antos. Nagpadayon nga pag-intindi sa sitwasyon na nagpapahibaro Mauan Calbayog Water Incorporated. Ngan bueno amo adto na pahibaro tikan sa Calbayog Water Company Incorporated. Ira Service Advisory Update. So, para sa ito na mga igpapasa niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. So, di atong mga headlines. 3rd Infantry Battalion na rikupo ang hatagas na kalibre sa mga armas, explosives o mga bala sa Samar. LGU Gandara naghatag educational assistance sa PWD patients. Northwest Samar State University nagdumara inspeksyon para sa itutukod nga Environmental Research Hub sa San Jorge, Samar. Amod to naton mga headlines. Katukiban na detalye sinino runiyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Kaupod ko dito sa control si Sara Taro kan si Engineer Juven Cardenas. Balik sa imo ka upod pen. Good morning, Eastern Visaya. Eastern Visaya. Na mga salamat ASM Jean Navilon. May na nakita ka barangay 20 minutos na nakalabay halas sa 8 haaga para hadto na kaabrilahan na radyo. Padayon kamo nga nakatutok hato na taramdan Good Morning Eastern Visayas sa Martes nga edisyon Oktubre 21. Samtang di naman adton na mga notisya nga ipapahatano ito na aton kaugop PCO Philippine Information Agency Ms. V. Tolentino Gumban na PIA Eastern Samar. Bungtuhan San Policarpo nga na mga national government agencies nagdumarahin info drive kontra child labor. Bago nga Eco Trail, igindasighan na syudad na Borongan. Samtang bungtuhan na Giwan, naghatag pasidungog ang mga veterano ay ka-81 anibersaryohan Suluan Raid. Samtang din naman haato na dapit padayon kita nakaka-eksperyensyahin na madalumdum nga kalangitan. May mga panalagsa nga pag-uran pagdalugdug kikilat kon gabi. Amoy nian na epekto hito na easterlies. Samtang adto na nahibibilin nga parte hiton Visayas. Sumala hito na pa-forecast hito na Pag-asa, lakip iton Occidental Mindoro ug Palawan, pati na Kalayaan Islands. Amoy makaka-eksperyensya gihapon hina pariho gihapon panahon din aton madalumdum. Ay daliwat mga patsyara nga pag-uran, pagkikilat, dara naman hiton localized thunderstorms sa didto haira. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip adton Kalayaan Islands, makaka-eksperyensya gihapon hina mahinay nga dalahin na kuan ini adton hangin, huyop hiton hangin nga dara hiton na amihan salit magadudurot hin mga pagbalud hakadagatan. Padayon nga nagkantabay lakitano mga kabarangay hiton pa-forecast advisory hiton Pag-asa. Pero so far okay man ito na ato na panahon na pagkaya na habugos nga probinsya iton sinirangan na Samar. Waray man na pa-power advisory iton Isamelco salit makakalaom kitahin tuloy-tuloy nga supply hiton kuryente. Salamat naman nga dahito nato na mga kaugop PNP nga na Puwersa Armada hito na Pilipinas hapagpabilin mamurayaw lakita ito na bugos nga probinsya hito na sinirangan Samar.
Samtang kakilip nga adlaw, amoy nagpalusad hiton final na ata ini nga situational report adton PDRRMO mga alas 4 kakilip. May pagisumpay ini hadton na naging epekto na Bagyo Ramil dinhi aton probinsyahan Sinirangan Samar. Syempre adton na good news makauli nga buhi an duhang amon didi mga parapangisda Eastern Samar taga Nena San Julian ngan sugad man Adel Remedios sulat. Samtang sumala pa hadton PDRRMO waray naman tala nga danyos sa mga kabablayan agrikultura nga na mga kahayupan. Anya tanan naman nga kalsada nga tulay norte nga na sur nga parte hito na Eastern Samar amo in okay all right man pati na ito na supply ito na kuryente nga na connection hadton internet. Samtang igin report naman liwat kakilip hadton ira sitrep an may dainabothin na sobra 300 darudamain 317 nga pamilya o 1,080 nga individual amoin naapektuhan na bagyo. Samtang 8 nga pamilya dito naman habungtuhan na giwan amoin temporaryo hira nga igin evacuate. Pero nakabalik kay mga tagsa nga panimalay didahadton Sabado, Oktubre 18. Ang ginbubuhat naman hanhadtong panahon Friday kay padayon paadtoan Odyssey Waves dito naman kalikuan habungtuhan giwan gin stop anay adtohan Friday adton pauyas pero nagin malampuson ini kay nagtapos ini nakalabay nga adlaw adton Odyssey Waves sa kalikuan 2025 ika-15 iton nga nagidakei adto na naging epekto labi na hito na pagtaga-turismo negosyo habungtohan nagiwan. Ngani mga surf riders han Eastern Samar amoy nagpakitahin maupay nga resulta bisan kon damo ini adto na magkarit nga mga surfers sa tikang Siargao, La Union ngan Baler nga amoy ni adto na nakadihaigbaw mga naging kampyonato waray naman paperdi gihapon aton mga atleta from Eastern Samar. Nakipag-kompetensya gihapon hirangan aton liwat tinatagusya sugad man adton provincial government ngan LGUhan giwan ginatagusya inihira labi na adton junior boys sa division nahisulod din hira tubtub nga naman semifinals. So natapos sa equal 5th ngan 3rd place pati liwat adton junior girls sa division. So may nakita hini balita oron na may pagisumpay hadton na malangpuson ang pagdumarahan na bungtuhan giwan hapakig buliganay hadton local government unit han probinsyahan Sinirangan Samar. Samtang nagpapabilin adton work from home arrangement ngan sugad man adton asynchronous class hadton nga tanan nga campuses iton Eastern Samar State University. Kakilip nagkamay-ada hirahin face-to-face sa General Assembly diin igin sumat nga dahadton mga estudyante adton resultahan inspection han mga eksperto, mga inhinyero han eskwelahan upod pa adton kanan gobyerno nga ahensya. So magpapadayon ini nga may bag-ong abiso iton pamunuan hiton Eastern Samar State University. Kabarangay acknowledge anay nato na bago nga mga ka-live stream Giovanni Baraka maupay nga aga sugad man hi Raquel Mercader de Vera watching from Sampaloc, Manila maupay nga aga ngan Jen Golmatico sugad man hi Marilyn Eva La Rosa Copada from Maricaban, Pasay City. Maupay nga aga ito nato na mga kababayan na gawas ito na probinsyahan Sinirangan Samar. Adina ka barangay ilatag tana adton mga dagkeng nga mga sumat estehanon kanay detali aton ilalatag uroonina.
15th Kalikuan Odyssey Waves sa National Surfing Competition. Nagtukod hinmas sa madig-un nga pundasyon ha turismo ngan surfing industry habungtohan giwan. BSKE voter registration gindodumara hito na Comelec Borongan, mga boronganon ginauhag nga agap magpaparehistro. Verification registration para hawalang gutom program han DSWD ginbuhat naman habungtuhan na Balangkayan. Libre nga serbisyo legal nga nagkatarungang pambarangay seminar gindumara hadton IBP Eastern Samar Chapter habungto naman han Kinapundan. Amin ni Jean Jevic, mga kabarangay, aton mga notisya, mga laray uluhan, handag nga mga sumat, tigang didi ha probinsyan Sinarangan Samar, sugad man ang tigang naman ha RP Sogod, ngan RP Calbayog, ngan Philippine Information Agency Eastern Samar. Ipapahat naton, din nila ha aton na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Minutos na nakalabay halal sudyo haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Panmartes nga edisyon, Oktubre 21. At ipen pumida ito niyo kahampang, kaupod natin na Master Control Coach UFM.
Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, overall supervision Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre kapod nato na nato na mga ka-RP Sogod Calbayog from PCOPIA V Tolentino Gumban. Good morning. Presi Reyes maupay nga aga from Caloocan City. Good morning. Bueno, ato na pamatian adto na mga detalye na mga notisya nga iginlatag adto na mga laray uluhan na karo kaninala. Unahon naton adto na Sogod, masunod adton Calbayog PIA nga na Borongan. Utro maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Og para sa mga balita dinhi sa Sugod, Southern Leyte, SBDP project gi-turn over sa usa ka barangay sa lungsod sa Sugod, Southern Leyte. Para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ma'am Gem. Sa balitang lokal, gibuksan na o gitunol sa Department of Interior and Local Government uban ang local government unit sa Sogod, pinagi sa suporta ni Mayor Sheffield Dunn, ang duha ka proyekto ubos sa support to Barangay Development Program alang sa Barangay Hipantag ning lungsod sa Sogod. Kini nga mga proyekto maong level 2 potable water supply system ug ang opening sa concreting sa Farm to Market Road nga nagtinguha nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa naasoyng barangay. Una niini ang limpyo nga tubig, luwas nga komunidad. Pinagi sa level 2 potable water supply system, makadawat na ang mga residente sa limpyo o kasaligan nga mga tinubdan sa tubig nga imnon, nga makatabang sa pagpugong sa mga balatian nga dala sa hugaw sa tubig o mapalig-on ang kahimsog sa komunidad. Ikaduha, masayon nga transportasyon o dugang panginabuhian. Ang pagbukas o pagsiminto sa Farm to Market Road, maghatag og dakong tabang sa mga mag-uuma, pinagi sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o pagpadali silang pag-abot sa merkado. Kiniusab, magpalambo sa infrastruktura sa lugar nga mahimong hinungdan sa pagdani og mga mamuhunan o ingon man mga turista. Ang naasoy seremonya sa turnover, si Municipal Local Government Operations Officer Blossom T. Iscoyos ang mitambong kang DILG Regional Director Arnel Agabe. Mipadadyag sa mensahe nga ang SBDP usa ka konkretong ehemplo sa tinguha sa gobyerno nga walay maulahi sa kalambuan. Gipasiudahan ang naasoy proyekto resulta sa pagtinabangay o ingon man partisipasyon nga proseso tali sa DILG, LGU Sogod o sa mga lumulupyo sa Barangay Hipantag. Usa ka paagi aron masiguro nga ang mga proyekto tukma sa ilang panginhanglanon. Gipanag-iya na kini karon sa Barangay Council ang naasoy mga proyekto ubos sa liderato ni punong barangay Honorable Justiniano sa Bandal o gilauman nga kini nga pagbukas sa mas daghang opportunity para sa mas hayag nga kaugmaon nga adunay limpyo nga tubig, lig-on nga kalsada ug mas daghan unja nga kapanginabuhian. Balita gikan sa LGU Sogod ug sa DILG Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang kayong salamat, Ma'am Gemma Destriza sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Jean? Para sa itutukod nga Environmental Research Hub sa San Jorge, Samar, sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga gindumara sa Northwest Samar State University o NWSSU an ocular visit ng site inspection sa 900 ka hektarya santuna sa Barangay Matalod sa bungtusan San Jorge, Samar, como kaparte sa pag-andam sa pagtindog sa Samar Island Center for Environment and Natural Resources Research and Development. Ginpangunahan ni Dr. Helio Vigeldo Anchata, Director sa Planning and Development Services Office, ang inspeksyon kaupo din mga eksperto sa agrikultura ng forestry matikang sa NWSSU San Jorge Campus. Gineksamin sa grupo ang katunaan, biodiversity ng mga lugar nga pwede pagbuhatan sa mga community-based environmental projects. Katuyuanan sa nasabi nga sentro nga maging primera nga hub para sa environmental research, biodiversity monitoring and sustainable agriculture. Ginlalao
human nga pinaagi sa pagtukod sa nasabi nga Environmental Research and Development Center magsiserbi ini nga dalan para sa mas marig-on nga sumpayan sa gobyerno lokal ngan pagpahugot sa climate resilient ngan research-based development sa Samar Island. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang bungtuhan San Policarpo nga na mga national government agencies nagdumarahin na info drive kontra child labor. Ang detalye ato na pamatian ang report ni V. Tolentino Gumban na PIA Eastern Samar. Radyo Pilipinas report. Malampuson nga gindumara ang Department of Labor and Employment o DOLE Eastern Samar Field Office an information and service caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program hadi pala maiha ha Municipal Gymnasium han bungto hiton San Policarpo. Hapakipagsumpayan han LGU ngan iba pa ang ahensya ginpahamtang han aktibidad an importansya han edukasyon, pamilya ngan proteksyon han mga kabataan kontra child labor. Nagpatapod ni Vice Mayor Thelma Uy-Nicart nga padayon ang suportahan LGU ha kampanya kontra child labor. Nagpahayag liwatin suporta hi Attorney Joanne Nedua han DOLE Region 8 nga ni Salvacion Yepes han DOLE Eastern Samar. Haiya mensahe hi Mayor Conrado Uy-Nicart III nagpasalamat ha DOLE nga nangatanan nga ahensya nga naghatag serbisyo ha kadawhan nga nagpatapo din padayon nga suporta ha mga programa para ha kabataan. Ini nga aktibidad kabahin han kampanyahan DOLE nga hashtag Batang Malaya, hashtag Child Labor Free Philippines, ngan hashtag para kay Kay nga nagtutuyo makahimo hin komunidad nga waray na child labor. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Mga salamat, V. Gumban. Morning, Eastern Visayas. 15th Kalikuan Odyssey Waves National Surfing Competition nagtukod hinma sa madig-un nga pundasyon ha turismo ngan surfing industry habungtuhan giwan. Ada naton report. Radyo Pilipinas report. Irina kompetisyon habalud ang 15th Kalikuan Odyssey Waves National Surfing Competition kundi isa gihapon nga puwersa pag-undong han lokal nga turismo ngan surfing community han giwan. Malampuson ini nga ginbuhat ikang Oktubre 14 to 19 ha ABCD Beach Kalikuan nga nagdarahindako nga epekto ha ekonomiya ngan identidad han bungto. Por lo menos 150 nga surfers tikang ha iba-iba nga parte han Pilipinas ang pinartisipar nga nakahatag hinbag o nga kusog halukal nga negosyo nga turismo. Tikang han kahimugso hini didhan 2005 ang Kalikuan Odyssey nagpapadayon nga maging panguna nga plataporma hapagpakilala han giwan como top surfing destination ha Eastern Visayas. Sumalakan Mayor Analisa Gonzales Kwan ang Odyssey dirila usa nga ngaran kundi simbolo han halawig nga paglalakaton han giwan ngadto hamas haluag nga pag-uswag. Iyagin pahayag ang padayon nga mga inisyatibo han LGU sugadhan pagdugang han solar lighting ha ABC Street ngan pagpadayon han mga proyekto nga nagtutuyo nga mas paupayon pa ang kali para ha mga residente ngan bisita. Dugang pa igin pahayag ni Committee on Tourism Chairman Kina Kwan Mabanzag nga 100% han Odyssey Waves registration fees igbabalik kaupat nga lokal nga surfing camps hagiwan agud masuportahan ana padayon nga paglangbo han surfing community ngan lokal nga mga surfers. Kumupahayag na suporta ang Department of Tourism DOT pinaagi kan Director Karina Rosa Chopez inaghatag hinduha nga surfboard ha LGU para gamiton ha training han mga kabatan-unan nga atleta. Sumalahaiya dakan potensyal han giwan nga maging sustainable nga surfing hub ha Eastern Visayas. Tinambong liwat ha closing ceremony hiragiwan Vice Mayor Kabakaba
Ramirez, Balangkayan Vice Mayor Ann Contado, ngan FECABEL, han Provincial Governor's Giwan Satellite Office como representante ni Governor R.V. Iverdoni, isang pagmamatuod han kooperasyon han lokal ngan gobyerno provincial hapag pauswag han turismo. Hay ka-15 nga tuig han kalikuan Odyssey Waves, mas ginpapadig-en han Giwan an iya pananaw para hin-inklusibo, sustainable, ngan malampuson nga surfing tourism nga nakakaangbit an bugos nga komunidad. Samtang adi adton gindeklarar nga winners hanasabi nga kompetisyon. Mike Cannon, Men's Shortboard Open, June Esquivel, Men's Longboard Open, Nelby Blancada, Women's Shortboard Open, Kyla Jane De La Torre, Women's Longboard Open, Kathlia Casals, Junior Girls Shortboard, ngan Bricks Pahares, Junior Boys Shortboard. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Sa laing balita rin sa Southern Leyte, mga police station sa Southern Leyte nakadawat og body-worn cameras para sa detalya na report ni Ms. Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas, report. Aron mapakusga ng pagsalig sa publiko sa mga sakop sa kapulisan o mapalanog ang transparency o accountability sa mga otoridad, ang Southern Leyte Police Provincial Office kung SLPPO ubos sa pagdumala ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles nanguna sa pagpanghatag sa 44 ka mga body-worn cameras ngadto sa lain-laing police unit sa probinsya. Matud pa kang Police Lieutenant Colonel Ricky Relly ang tigpamaba sa SLPPO, ipahigayon ang mong distribusyon ni aging Oktubre 16 sa hapon ngadto sa SLPPO Conference Room, Camp Bantog, Masin City. Asoy sa opisyal nga ang body-worn cameras, gilauman nga makatabang sa kapulisan sa pag-record sa mga operasyon o pagpangimbestigar aron malikayan ang mga reklamo nga may kalabutan sa paggamit o pag-abusar sa gahom o makabarog sa prinsipyo sa tinuod ug limpyo nga serbisyo publiko. Matud pa ni Police Colonel Graviles, kini nga inisyatibo sa kadakong lakang padulong sa mas klaro ug profesional nga mga kapulisan sa Southern Leyte. Iyang ipasabot nga ang teknolohiya mahimong epektibong instrumento sa pagprotekta sa kapulisan ug katawhan nga ilang gialagaran. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Oret Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Proyekto nga magsusupply solar energy sa LGU Calbayog aprobado na. Sa detalyadan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Aprobado na sa sangguniang panlungsod sang Calbayog sa pag-sponsor ni Konsehal Jessie Gianan o co-sponsor Konsehal Rosendo Morales ang Resolution number 2025-33-813 nga nag-aautorisa kan Alcalde Raymond Uy na sumulod sa Power Purchase Agreement PPA kaupod ang Filindo Tech Naga Corporation para pag-install solar photovoltaic PV systems nga magsusupply renewable energy sa magkadurudilain ng mga pasilidad sa gobyerno. Ilarom sang kasarabutan, ang Filindo Tech Naga Corporation ang mag-install ug mag-operate 8 cluster sa photovoltaic systems nga waray upfront cost sa lokal nga gobyerno. Ang LGU naman ang mapalit solar generated nga kuryente sa sukot nga 9 pesos kada kilowatt-hour nga mas hamubo kumpara sa presente nga average rate nga 14 pesos ug 50 centimos kada kilowatt-hour. Katapos san 20 ka tuig ang panag-iya sa gin-install nga PV systems ang nagbabalhin sa LGU. Ang inisyatibo nagsusubay sa Renewable Act of 2008, Republic Act 9513 ug regulasyon sa Energy Regulatory Commission ERC sa pagdistribuer energy sources, pagparigon sa commitment sa city government para sa sustainable development ug energy efficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas! Bago nga eco-trail, gindasighan na syudad na Borongan, pamatian ta daw na report ni V. Tolentino Gumban.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Igindasig ang lokal nga gobyerno han Borongan ang suporta haira bag-o nga na diskubre nga destinasyon usa nga eco trail para ha mga hiker, adventurer nga nature lover nga nahimumutang ha kabukiran han barangay Hibako nga Kanyupay. Ang eco trail na diskubre di dahan Oktobre 15 hininga tuig durante han pag-survey nga pagbaktas han ginmarkahan nga ruta han mga representante tika nga Borongan City Environment and Natural Resources Office. Tuyo hini nga aktibidad ang pag-assess han lugar ngan potensyal hini nga mangin ecotourism spot. Subay han plano nga pag-abrihan trail nga tuhan publiko ang City Tourism Office in maghihimo hin komprehensibo nga plano para han pagpadukwag nga pagpromoter han lugar como usa nga premier hiking destination. Ininkasumpay han panuyo han Borongan City Government nga mapabaskog ang sustainable tourism samtang ginbabantayan ang preserbasyon han kalibungan. Tika ang PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Mga salamat, V. Gumban. Good morning, Eastern Visayas. BSKE voter registration ginadudumara ito na Comelec Borongan. Mga burunganan ginauhag nga agap magpaparehistro. Ang detalye ha report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Voter registration para 2026 Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections o BSKA ang gindudumari Commission on Elections Comelec Borongan City habuhatan it City Election Officer Attorney Blessed Desiree Enciso Dorson, second floor at City Hall tinikangan ng Lunes, Oktubre 20. Ini nga panrehistro in tubtub Mayo 18 sunod nga tuig 2026 Lunes nga dit Sabado nga mga adlaw upod diton holidays alas 8 aga nga diton alas 5 hit kilop. Ang mga burunganin na nag-iedad 15 nga den 17 anyos pwede magparehistro SK nga nan 18 anyos o sobra pa pwede magparehistro como regular voters. Ang mga aplikasyon na tatagden ang masunod: new registration, transfer of record registration, reactivation, change or correction of entries ug inclusion of reinstatement of record. Ang nagpaparehistro ginsasagda magdarin bisan ano nga government issued ID. Samtang ginauhagan Comelec Borongan City ang mga burunganan na kwalipikado na magparehistro nga pagpahimulusan hinagap ang mga serbisyo ginpapangbit hini nga nagpapadayon nga BSKA voter registration. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Ate Sok, samtang hagkadugangan verification registration para walang gutom program han DSWD ginbuhat tabalangkayan. Detalye habalita ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Nagdumaring verifikasyon ng papanrehistro ang mga mulupian balangkayan ng Department of Social Welfare and Development 8 or DSWD 8. Como kaparati scale of validation han walang gutom program hariyon. Ginbuhat ini balangkayan Eastern Samar hadto nakalabay nga simana. Importante ng sabing aktibidad como pitad hapag siguro nga mga kwalipikado ng individual la adto mahilalakip ng mga karawatan hinabang hailarumhan sa sabing programa. Ang mga kwalipikado ng kinahanglan lakip ang mga klasipikar nga ada low income o below poverty line. Ngan waray membro ha pamilya nga pagkayana inakarawat hin food assistance gikan ha ibang mga programa ng gobyerno. Panuin walang gutom program nga mabaton ang kagutuman ngan malnutrisyon. Sugad man maaghatan katawhan nga maging produktibo ngan self-sufficient ha pagkabot hin mas magaan nga panginabuhi. May nanamduman nga una nagimbuhatan food redemption activities ha pirang nga bungto Eastern Samar. Sugad han Mercedes ngan Hiporlos hadto nakalabay nga Oktubre 15 tuig 2025. Impormasyon ni Hikay pinaagihan na DSWD walang gutom program. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Buntis Congress gipahigayon sa lungsod sa Anahawan, Southern Leyte para sa detalya ng report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagmalagpuso ng 2025 Buntis Congress nga gipahigayon sa lungsod sa Nawan Southern Leyte kagahapong adlaw Oktubre 20.
Gipangunahan ang mga kalihukan sa Nahawan Rural Health Unit and Family Planning Center sa lungsod ubos sa suporta sa Provincial Health Services Office kung PHSO. Sa impormasyon na nakuha sa Radyo Pilipinas kang RTO Sanitation Inspector Randy Micati, gibutiag ini nga tumong sa kalihukan na aktual nga pagpaigan og health education kabahin sa mga impormasyon nga may kalabutan sa himsog nga pagmabdo sa kayuhan sa breastfeeding, family planning, nutrition and pregnancy immunization. Ingon man usab ang kabahin sa HIV ug AIDS. Dugang niya na nakadawat usab ang mga partisipante og hygiene kits. Matud kang Mikati, dili mo ubos sa 30 ka mga mabdos gikan sa nagraang barangay sa Naasig nga lungsod. Aktual nga misalmot og naka-avail sa pipila ka services nga gitanyag sa mga kalihukan nga gipaygaan sa municipal gym. Balita gikan sa lungsod sa Nahawan para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang update sa taas na nahitabo nga disgrasya sa lungsod sa Abuyog, matud pa sa nakuha nato information karon lang gikan sa LGU St. Bernard nga luwas lang ang driver og mga pasahero sa naasoy nga van nga gipanag-iya sa LGU St. Bernard sa nahitabo nga disgrasya ganang buntag diha sa Abuyog, Leyte. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:54 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Third IB na rikopo ang hatagas nga kalibre sa mga armas og eksplosibo og mga bala sa San Jorge, Samar. Sa detalye na balik ang report ni Charm Perito Balbes. Radyo Pilipinas report. Nasamsam sa mga tropa sa 3rd Infantry regardless of what battalion, 7th Infantry Division, ilarom sa operational control sa 801st Infantry Brigade, 8th Infantry Stormtroopers Division, ang piperang mga hatagas nga kalibre sa mga armas, eksplosibo ug bala durante sa operasyon nga ginbuhat sa Barangay Puhagan, San Jorge, Samar. Lakip sa mga narikopo mao ang masunod: assault rifle, bolt action rifle, grenade rifle, claymore ug hand grenade, improvised explosive devices ug iba-ibang nga klase san bala san magkadro dilain nga mga armas. Ini nga pagkadiskubre ang nahimo posible pinaagi san kooperasyon san mga residente nga butlaw na san mga panlimbong, pag-abuso ug propaganda san mga communist terrorist groups CTGs sa era mga komunidad. Ang pag-recover sini nga mga high-powered firearms ug explosives ang usa nga dako nga problema para sa operational capability san mga CTGs, resulta nga magluluya ang era kapas sa mga pag-atake ug mawara na ang impluwensya sa probinsya. Ginaaghat naman sa 3rd IB adto nahihibilin pa nga mga kaapi sa CTG nga bumalik na sa pilo san gobyerno ug magpailarom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ICLIP para matikangan na nga magbago ang kinabuhi ug maging kasugbong sa pagporma san mas marigon ug maswag nga probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa ARM sa nimo report. Ngan dili nila gintatapos sa na DYOG Radio Pilipinas Calbayog ang partisipasyon sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Ezra Tarong and Engineer Joven Cardenas, ini ang iyo nakaupod Gina Vilon. Salamat, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bungtuhan na giwan naghatag pasidungog ang mga veterano ikaw 81 anibersaryo han Suluan Raid. Ang detalye balita ni Vito Lentino Gumban. Radyo Pilipinas report. Ginmarkahan han bungto hiton giwan ang ika-81 nga anibersaryo han historical nga Suluan Raid. Ang panhitabo nga nagtimaan han pagtikang han pag-liberate han Pilipinas sa panahon han World War II. Ginbuhat ang seremonya ha Veterans Park ha Barangay Ngulos, dapit kahira ni ha lugar kundi insyahan nga naglanding ang mga puwersahan Amerikano han tuig 1944 antes ang operasyon ha Leyte Gulf.
Haiya mensahe gintagan doon ni Mayor Annalise Gonzalez Juan, ang dako nga papel han giwan ha kasaysayan, han nasod nga nanpadayon nga paningkamot han mga giwananon nga pasidunggan ang kaisog ngan kabayanihan han mga veterano han suluan. Guest of honor and speaker han seremonya hi Congressman Sheen Gonzalez han Lone District han Eastern Samar nga gintkilala ang kabayanihan ng mga sundalong Pilipino nga Amerikano nga nagpakita hin kaisog nga sakripisyo para han kalayaan han nasod. Iya gihapon ginaghat ang kabataan nga ipadayon ang espiritu han patriotismo nga iginbilin han mga bayani. Kaupo da okasyon ni Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, mga SB members, representante han AFP, mga veterano, magturot do, estudyante ngan mga giwananon nga nagtipon para maghatag pasidungog ha mga bayani. Ginlakipan liwat ang programa hin cultural presentation ngan wreath-laying ceremony como simbolohan pagtahod ngan pagpasalamat. Hapagpadayon han paghinumdom, kintig-on han lokal nga pamunuan han giwan an iya panhuyo nga preserbaron an han dumanan han suluan raid. Usa nga pahinumdom han kaisog, paghiusa nga dili mapasiparon nga espiritu han mga Pilipino. Tika nga PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Mga salamat V. Samtang libre nga serbisyo legal nga nagkatarungang pambarangay seminar, gindumara naman han IBP Eastern Samar Chapter habungtuhan kinapundan. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Hapag markan ika-79 nga anibersaryo pagkatukod ang bungtuhan kinapundan, malangpuson nga gindumaran Integrated Bar of the Philippines kon IBP Eastern Samar Chapter. Hapag binuligay han local government unit han kinapundan, ang usa nga legal aid mission nga seminar han naglabay nga Oktubre 17. Nagserbi nga sentro ang aktibidad ang paghatag in libre nga serbisyo legal ang mga residente han bungto. 14 nga volunteer nga mga abogado tikang IBP ang voluntaryo nga binulig. Ining pinaagyan paghatag hin legal consultations, notarization ngan pag-andam han mga dokumento legal. Iniin kabahin han paningkamot nga matagan hin hapsay, libre ngan accessible nga hustisya ang komunidad. Usaliwat nga importante nga bahin han aktibidad aman seminar, may tungod ang katarungang pambarangay law nga ginpangunahan ni Attorney Pergentino S. Derion Jr., Presidente han IBP Eastern Samar. Gintambungan ini haton mga barangay official ngan mga miyembro han lupong taga pamayapa, di ka nga magkadirudilain nga barangay han kinapundan. Ang seminar inagtuyo nga pahilaromon ang ira-aram han mga proseso han barangay justice system, ngan mapabakod ato ni ira abilidad han klaro nga pagresolbar han mga lokal nga lantugi. Ang kooperasyon ng IBP ng LGU kinapundan ay nagpapakita ng dako nga dedikasyon hapag serbi ha publiko. Pinaagyan pagdaran hustisya nga masirani ha katawhan. Sa ini nga ehemplohan epektibo nga pagsanib pwersan gobyerno lokal nga pribado nga sektor para han kaupayan han komunidad. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Daisy Bilizar. Na sobra na kita hinoras sa GVIC. Yes, at iba, naging salamat sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Eastern Visayas, o labi na din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, sa itong mga suking tiga paminaw, sa itong program, sa mong station manager, Sir Dindo Alaras, sa itong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Noel Palugod, o nga itong mga GIP, intern din sa Radyo Pilipinas Sugod. Kini ang inyong nakauban, Jevic Epis, dagan kayong salamat o good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, RP Sogod, Jevic Epis, Sugadman RP Calbayo, gayes Jean Navilon, PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, ngan syempre hangaran hito naton SM Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey at Transmitter. Kasubong natin di diha Master Control, Coach Yufem Buna Jr., dinahi Engineer Alquin, Ate Pen Pumida ini. Nangingimbitar kami para buwas, Wednesday edition, di nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas.
serving the Republic of the Philippines for more than